Isa po ba kayo mga bossing ko sa gastador? Naku, masasabi ko, problema din po yan kapag ikay gastador. Or kaya po mga bossing ko, yung bang tipo na hindi ka mapahindi doon sa tao, yung sobra-sobra ka. Halimbawa, sobra kang magbigay, yung mga ganon. Na tipong alam mo na ikay kakapusin dahil sobra-sobra ka, sobra kang maawain, na ibibigay mo na lahat. May ganon ka po ba? Kasi ako minsan may gano'n din akong sitwasyon. Ako naman yung tipo na 'pag may dumaing sa'kin ay talaga namang hindi ko napapahindian or kaya minsan ayokong ako magbebenta kasi baka mapabigay ko lang, yung may mga gano'n mga bossing. Ngayon po mga bossing ko, mainam na gawin po natin ito at ginawa ko din po ito mga bossing kasi sabi nga nila 'pag may nunal ka sa palad, ikaw ay masyadong generous mapagbigay at totoo po 'yan sa'kin mga boss. Ngayon po mga boss, kaya minsan hindi ako humaharap kasi baka ang ending yung paninda namin maibigay ko na. Ngayon po mga bossing, may gano'n akong pag-uugali, eh, parang sige bigay lang ng bigay. Siguro dati kaya rin nalugi ako dahil nga po sa 'pag ako na ta's naging kaibigan ko pa, wala na, lugi na mga bossing. Ngayon po mga boss, gawin niyo po ito, ha. Kailangan natin ng luya, Ang luya, eto ay makokontrol yung buhaya sa palad natin. Bakit buhaya? Kasi 'di ba nakangangayan, 'pag lumapit ka, kain ka kaagad. Kumbaga yan po mga boss, ito'y ubos ng ubos ang kaperahan. Ibig sabihin lang may buhaya ang palad kasi dumadaan lang sa palad ang kaperahan mga bossing. Ngayon mga bossing ko, gawin niyo po ito Tuesday or Friday. I-slice niyo po itong luya. Puwede niyo siyang durugin, pero puwedeng hindi rin naman, basta't kudkudin niyo lang sa palad po ninyo. Tapos yung luya siyempre itatapon niyo na, kahit maliit lang, halimbawa ito, ta's kudkudin niyo sa palad niyo, huwag masyadong makudkod, baka magdugo. Yung banayag lamang, tapos habang nagwi-wish ka ng 7:00 ng umaga na maalis yung buhaya sa palad niyo, yung pagiging gastador ninyo, pagiging sobra-sobra sa lahat na ang pera ay laging dumadaan lang sa kamay, mga bossing. Ngayon po mga bossing, kapag nagawa niyo po ito, kailangan positive ka. Pagkatapos gawin niyo po ito Tuesday or Friday ng 7:00 ng umaga, tapos eto itatapon niyo na sa malayo. Mas mainam dun sa mga running water, yung umaagos talaga, 'di ba kasi minsan may ilog na stock, dapat yung nakita niyong talagang umaagos pa rin yung tubig na yan mga bossing. Yan, maaalis po yan pagiging gastador niyo, yung ba tipong laging dumadaan lang sa palad ninyo ang kaperahan. Subukan niyo po itong gawin mga bossing. Eto, puwede niyo naman siyang i-share sa iba. Tapos pero i-share niyo siya 'pag nakita niyo yung pagbabago na sa inyo mga bossing. Kasi puwede niyo siyang sabihin na ginawa niyo kapag nakita niyo na yung mga pagbabago o nakokontrol niyo na yung sarili po ninyo. Kapag hindi pa, kasisimula mo pa lamang po ninyo, huwag niyo muna itong ipagsasabi kahit kanino. Mainam din po mga bossing ko kung gusto niyong malaman na swerte yung bahay ninyo, maglagay ka ng ganito sa likod ng pintuan po ninyo ng luya sa loob ng 3 linggo. Kasi ang luya naman hindi talaga kaagad-agad siya natutuyo. Sa loob ng 3 linggo, hindi siya kaagad-agad natutuyo at bagkus ay maaaring sibulan pa 'to ng kagaya ng ganyan. Maaaring sibulan pa po siya mga bossing ko ng anak po ng luya, ng kuntil ng luya, puwede po 'yun. Pero hindi siya natutuyo. Pero sa loob ng tatlong linggo, natuyo po 'yan, negative ang bahay po ninyo. Ngayon, maglagay ka ng asin sa harapan ng bahay ninyo or sa center table ninyo or sa hapagkainan kung saan kayo kumakain. Tapos yung natuyong luya, itapon niyo sa malayo or kaya sa mga running water or kagubatan mga bossing, do'n niyo siya itatapon. O siya mga bossing, kung gagawin niyo po ito, good luck po sa inyo po lahat.